Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN News 20 minutes ago. Dito, the Department of Justice is just waiting to cancel the passport of former presidential spokesperson Harry Roque after his asylum application in the Netherlands was allegedly denied. Ito mainstream media, ang source nila, ang Department of Justice, ibinabalita, disapprove o canceled, denied ang asylum application ni Attorney Harry Roque. Okay, punta pa tayo sa ibang mga, ang daming post. Ito pa, anong media outlet ito? Ito naman, One News PH, One News PH, I think Philippine Star ito. One News PH, sabi dito, former presidential spokesperson Harry Roque, ito pala. Ito, statement ni Secretary Boying Rimulya. Sabi niya, ang alam ko, hindi siya nabigyan ng asylum ng Netherlands. Kaya nasa Germany na ang pagbibigay nito kung sakali. So, allegedly, disapprove na nga, canceled ang asylum application ni Attorney Roque. Kaya, doon na daw, sa Germany na daw ang application niya. Okay. So, ito naman ang official statement ni Attorney Harry Roque. Kaya, dapat dito tayo maniwala kung ano yung sasabihin ni Attorney Roque dahil very active naman siya mag-post kanyang social media page. Huwag tayong basta-basta maniwala kasi ang labanan dito, fake news. Okay. 3 hours ago, statement na Attorney Harry Roque. Office of Attorney Harry Roque, statement, 18 June 2025. On the alleged asylum denial, I am not surprised that the Marcos Jr. administration, through the Department of Justice, has become the purveyor of fake news. Strike 2 na ang DOJ Secretary. Una, sinabi niya mayroon daw akong multiple passports. So, yung multiple passports, nagsalita ang Department of Foreign Affairs na isa lang ang active passport ni Attorney Harry Roque. So, sino ngayon ang papaniwalaan natin? Ang DOJ Secretary na nagsasabing multiple passports o ang DFA nagsabi na isa lang ang active passport ni Attorney Harry Roque? Di ba? So, yan ang strike 1. Strike 2, sabi niya, ngayon, denied asylum. Yon ang ipinapakalat na balita. Kasi nga naman, kung denied ang asylum ni Attorney Roque, kung totoo, ay talagang delikado siya. Madali siyang huliin ni General Torre. Yan ang priority, isa sa mga priority mission ni General Torre is to arrest Attorney Harry Roque. Ngayon, denied asylum. Ano ito? Nakalap ang impormasyon sa usapang Marites. My trip to Germany was a pre-planned activity kasi nagpunta sila ni Maharlika sa Germany. Kaya ang hinala nila, yun na nga, totoo yung bali-balita na canceled ang o denied ang asylum application niya sa Netherlands, kaya nagpunta sa Germany para doon na mag-apply, parang ganon. Kaya ito ang paliwanag niya. My trip to Germany was a pre-planned activity. Together with Maharlika, the visit was upon the invitation of the Filipino community in Germany, where I administered the oath-taking of the proud members
of the Hakbang ng Maisog, Germany. I am now back at The Hague in the Netherlands. Marcos Jr. does not need billions of pesos of confidential and intelligence funds to track my location. Just check my Facebook account. It's all here. Okay, so nung lumabas itong fake news ng ito na denied ang asylum application ni Atty. Torre, yun din yung araw na nakatanggap siya ng national ID ng Netherlands. Habang prinaprocess pa ang official statement ni Atty. Harry Roque, yung kanyang asylum application on process pa. So wala pang resulta kasi on process. So paano nalaman yung mga marites na denied na? At kung denied na, bakit na-issuehan, bakit nakatanggap si Atty. Harry Roque ng national ID ng Netherlands? Ipinakita pa niya eh. Meron siya, yung ID niya talagang ipinos niya. Medyo bliner lang niya yung detalyado. Kaya it's a national ID. Ang pagkakaintindi ko nito, parang kung sa US pa, green card holder na si attorney sa US, green card holder, habang wala ka pang US citizenship, ano na ka? Legal resident ka na sa Amerika kung green card holder. So, si Atty. Roque, mayroon na siyang national ID sa Netherlands. So, ang tanong, may pag-asa bang ma-approve yung kanyang application? Sa tingin ko, yes. Kasi nga, hindi naman bulag ang mga gobyerno ng iba't ibang parte ng mundo. Yung nangyari kay PRRD is a political persecution. So alam ng, opinion ko lang ito, alam ng Netherlands yung kalagayan ng mga Duterte loyalists o supporters na kagaya ni Atty. Harry Roque. Kaya nag-asylum application na lang siya sa Netherlands para maka-escape ng ano. So, pagdasal po natin si Atty. Harry Roque na safety niya doon at pasalamat tayo sa kanya kay na-update tayo tungkol kay Tatay Digong sa kanyang mga post sa kanyang Facebook page. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para maayos, ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ano silang natagaan og sin? Og busy kayo sila kay daghan man pud sila nga natagaan og ero. Sir, salamat sa Ginoo nga naghatag niining hinabang nga sin. Hinautod ta sir nga magkauban ta kanon na hinautod ta sir nga tasangkaw kinabuhi ay walay mitupong sa gawom sa atong Dios nga makagahom. Sir nga daghan pa ang matabangan nga nanginanglan sa mga kakulangon. Pila na day katuig ang imong kuan call? Imong Edad? edad? 57 akong edad karon. 50 city na ka. Oo, 57 na ko. Pila ka buok imong anak call? Siyam. Siya mang imong anak. Oo. So pila karon ang imong gabuhion call? Juan, 5 kay nakapamilya naman ang uban. So, ang akong gabuyon karon tulo, apil ang akong mga apo. Oo. So karon call nga magbalay ka. So kuan na gyud makaatop na gyud ka. Salamat ka sir kay dili na gid mi sir ulanan kay naanay sin nga imong gihatag sa amo ha. Nautin ka sir nga kaloy ang tanan. So salamat. Kasad ka magpaingon sir.
kanunay magawan ang Ginoo sa imo. Salamat kayo, Col. Salamat kayo po.